Welcome to Miss Karye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Ako si Chad, 39 years old, moreno at matangkad. Isa na rin akong supervisor sa isang marketing company ngayon dito sa Maynila. Gusto kong i-share sa inyo ang kwento ko tungkol sa isang babaeng minsan ay bumulabog sa aking pagkatao noong nagsisimula pa lang akong mag-work bilang regular na empleyado sa Maynila. Kung hindi nga lang siya may asawa na noon, ay baka siya ang naging misis ko ngayon. Sa tuwing dadaan ako papunta sa aking cubicle office, hindi ko maiwasang lingunin si Monique. Hindi ko mapigilang tignan ang maamo niyang mga mukha habang tumitipa sa keyboard ng kanyang computer. Minsan humaharap at ngumingiti siya sa akin. Siguro masyado lang akong nangangarap sa kanya dahil minsan napapansin ko rin siyang nakatingin sa akin. Yung tingin na para bang sinusukat ka. Ewan, baka nga umaasa lang ako. Si Monique ay may asawa. Subalit maganda pa rin at hindi mapagkakamalang may anak na. Sakto lang ang height niya. Maputi at makinis ang balat. Cute, ika nga. Madalas siyang biruin naming magkakaopisina, lalo sa tungkol sa buhay asawa. Minsan, habang nasa baba kami ng aming opisina para magyosi, nagkabiruan. Yosi pa rin kahit sinisipon ka na. Wika ni Manuel kay Monique na isa naming kaopisina. Kasi magbibihis ka agad at huwag kang tatapat sa electric fan pagkatapos yun ng asawa mo. Biro ko naman kay Monique sabay tawanan namin ni Manuel. He? Sagot lamang ni Monique at sabay tapi katulak sa akin. Sa gulat ko, pinilit kong sinalag ang kanyang palo. Hanggang sa di ko magawang masalag ang mga yun. At ma-out of balance ako, kaya aksidente kong nahila ang braso ni Monique, kaya pares kaming tumumba sa sahig. Namalayan ko na lang na nakayakap na pala ako sa bewang niya, habang magkalapit ang mukha naming dalawa. O ayan, nasampulan ka na naman. Tanging pulalas ni Manuel ang makita kaming tumumba. Buti na lang, hindi niya binigyang mali siya yun. Oo nga. Tsaka ako hinigpitan ng bahagya ang pagkakayakap ko kay Monique, pero hindi niya yata napansin. Tiningnan ko lang ang mukha ni Monique at siya ay natigilan din. Walang imik na tumitig din sa akin. Ayan, lagot ka at natahimik tuloy si Monique. Ang sabi ni Manuel dahil napansin na rin niya yata ang pagkawalang imik nito. Tara na nga, ang tanging sinabi na lamang ni Monique. Sabay tayo at sabay-sabay na kaming umakyat. Pagbalik ko sa office, hindi pa rin naaalis ang imahe ni Monique sa aking isipan nung natumba kaming pareho. Sapat na ang galit na yon para mademonyo ang isip ko. Nagawa kong mag-isip ng mga kalokohan habang pinipilit kong magtrabaho. Kung ano-anong eksena ang pumapasok sa isip ko, pero isa lamang ang kabuuan nito. Sana magkaroon ng pagkakataon na madala ko siya minsan sa kama. Simula noon, tuwing dumadaan ako sa cubicle niya, nagkakatinginan na kami. Ako, nagkukunwaring walang kahulugan yun, kaya pangiti-ngiti lang. Minsan, nasa baba ulit kaming dalawa lamang para sa isang 10 minutes break. Kinumusta ko ang buhay may asawa niya. Ayun, mahirap. Dalawa ang inaalagaan, sagot niya. Dalawa? Tanong ko. Yung isa masarap alagaan dahil cute. Yung isa naman malaki na pa-cute pa rin, sabi niya. Natawa na lamang ako. Nalaman ko na ang asawa niya ay pa-extra lang sa trabaho at umaasa sa nanay kung may kailangan. Kaya ikaw, pipili ka ng mabuti ng mapapangasawa mo. Pangangaral niya sa akin. Opo ate, sagot ko naman. Anong ate? Mas matangkad at mas mukhang matanda ka nga sa akin.
Nakangiting sagot niya. Totoong mas matangkad ako sa kanya. Halos hanggang balikat ko lang siya. Pero hindi na yata ako makakapag-asawa. Kasi, taken ka na. Sinadya akong sabihin yon para tansyahin kung magagalit siya. Natawa lamang siya sa sinabi ko at tanging sagot niya, pasensya ka na. Meron nang nauna. Pwede pa naman sigurong humabol. Hindi naman ako siloso eh. Dugtong ko. Natawa na lang kami pareho at hindi na siya sumagot pa. Hindi na rin ako humirit at iniba ko na lang ang usapan. Kung baga sa sugal, good na. Baka may masabi pa ako at maging iba pa ang timpla ng usapan. Sapat na ang aking malaman na hindi siya nagagalit sa mga sinasabi ko. Alam ko na ngayon na pasado ako sa tipo niya at pumuputuloy sa isip ko na baka pwedeng maisakatuparan ang aking hinahangad. Merong posibilidad, ika nga. Ang posibilidad na to ay dumating noong nagkaroon ng birthday celebration ang isa naming kaopisina na babae. Siyempre, kabilang kami ni Monique sa mga niyaya sa bahay ng birthday celebrant. Karamihan ng niyaya ay babae. 7 babae at 3 lamang kaming lalaki. Yung isa ay boyfriend pa ng isang kasama namin, kaya 2 lang talaga kaming single kumbaga. May kaunting kainan at pagkatapos nito kumuha na ng inumin at pulutan. Branded gin. Kaya pala ilang lalaki lang ang pinili dahil ayaw nilang mabiro sa opisina na gin bulag ang iniinom nila. Ako ang naging tanggero at magkatabi kami ni Monique sa isang sofa. Panayang biruan at usapan habang umiikot ang baso. Ang usapan lang namin ni Monique ay tungkol sa kung ano ang kwentuhan sa lamesa. Hindi ako makatsyempo kaya naghintay na lang. Sinadya akong bilisan ang ikot ng baso at makaraan ng 2 bote, halatang tinamaan na ang iba. Sa oras na yon, medyo nakasandal na si Monique sa aking kanang balikat. Hindi maiwasang magdikit ang katawan naming 2, kaya iba ang naging epekto nito sa akin na tumupok sa akin bilang lalaki. Sa katagalan, lasing na ang karamihan at nagkayayaang umuwi na. Karamihan ay dalaga at nakapagpasyahang doon na lamang matulog kina Leslie, ang birthday celebrant. Si Monique naman dahil sa may pamilya ay pinauwi nila. Hatid mo sa may sakayan bago ka umuwi, Chad. Ang utos ni Leslie sa akin na lasing na rin. Pareho naman kami ng gawin ni Monique kaya ibababa ko na lang sa kanila. Sagot ko. Bigla akong naisip na maaaring kunin ko na yung pagkakataon na yun. Akong bahala sa kanya. Sigaw ng aking isipan. Sa daan, hirap nang lumakad si Monique dahil sa kalasingan. Nakakapit na siya sa kaliwang braso ko bilang suporta. Halos nakayakap na rin siya sa akin dahilan upang madikit ulit kaming 2. Talagang nademonyo na ako ng oras na yun. Gusto ko na nga siyang buhatin dahil maliit nga lang siya. At dalhin sa isang madilim na lugar para sa matagal ko nang pinapangarap. May takot lang ako na baka magpumiglas at magsisigaw siya sa daan. Sa kulungan ang punta ko kapag nagkaganon. Nakakuha kami ng taxi at halos humilata na siya sa upuan. Bagya siyang nakasandal sa aking tabi. Nakapikit siya kaya pinagmasdan ko ang kanyang muka. Ilang hibla rin ang kanyang buhok ang nasa kanyang muka. Marang inaplos ko ang kanyang noo patungong pisngi upang isaayos ang kanyang buhok. Pinagmasdan ko ang kanyang katamtamang tangos na ilong. Makinis na pisngi at manipis na labi. Nagumpisang gumana ang aking kapiluhan, kaya hindi ko na malayang nakabukas na pala ang kanyang mga mata ng aking mapansin. Kaya naman nagpalusot na lamang ako. Oh, gising ka na? Ayusin mo yung buhok, para ka na kasing bruha sa ayos mo eh, sabi ko. Ngumiti lamang siya at sinabing, lasing na yata ako. Hindi ako pwedeng umuwi ng ganito. Pababa muna tayo ng tama. Suhestyon nito. Biglang iglap, bumuo sa isip ko ang isang bagay
kung saan ko siya dapat dalhin. Bahala na pero ito na ang pagkakataon. Sinabihan ko ang driver kung saan dapat pumunta. Lumabas ang taxi sa EDSA sa bandang Krami. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Monique. "Magkakape lang tayo," sagot ko. Hindi na umimik si Monique at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatulog na nga yata, pero minsan kapag sinusulyapan ko, parang nakabukas naman ang bahagya ang kanyang mga mata. Kinakabahan ako sa aking gagawin, pero itutuloy ko na dahil ito na lang siguro ang pagkakataon ko at baka hindi na maulit pa. Sabi nga nila, it is now or never. Nang dumating kami sa isang munting hotel kung tawagin ko, binayaran ko agad ang taxi driver. Ginising ko si Monique at sinabing, "Tara, magkape muna tayo." Parang hilo at mabagal na lumabas ng taxi si Monique. "Lasing na nga talaga to," sabi ko sa sarili ko. Kailangan ko siyang alalayan sa bewang para makatayo. Suot niya ang blusang maiksi na uso noon sa mga kababaihan at itim na hapit na pantalon. Nasa uso ang litaw ang kaunting kutis sa pagitan ng bulsa at pantalon ng mga babae. Doon ko siya niyaka para maalalayan patungo sa kwarto, pero para akong mababaliw sa malambot niyang bewang. Medyo kinakabahan ako at may halong pagtataka dahil parang hindi siya nakakahalata sa mga pasimple ko. Baka nga sobrang kalasingan lang, yun ang inisip ko. Pagkarating sa kwarto, inihiga ko siya sa kama. Halos bumagsak siya nang ilapag ko siya. "Nasaan tayo?" Malambing na tanong niya. "Humiga ka muna at ikukuha kita ng kape," sagot ko. Tumungo ako sa CR at binasa ang aking panyo. Piniga ko to at muling bumalik sa higaan. Medyo nagtaka ako dahil medyo maayos na ang kanyang pagkahiga dahil nakauna na siya noon. Samantalang kanina, halos nakatagilid lang siya at nakalaylay pa ang mga paa. Lumapit ako sa kama at umupo sa may isang tagiliran at dahan-dahang pinunasan ang kanyang muka. "Ano ba yan?" reklamo niya kahit nakapikit ang mata. "Pinupunasan ka lang para mawala yung tama mo," sagot ko. Muli siyang tumahimik at hinayaan akong punasan ang kanyang muka at mga braso. Tinanggal ko ang kanyang mga sapatos at pinunasan ko pati ang kanyang mga paa. Isang buntong hininga lang ang narinig ko sa kanya. Tulog na siguro to. Itinabi ko ang panyo at napahaplos ako sa kanyang pisngi. Sa may punong tenga, patungo sa kanang braso. Pero wala pa rin siyang imik. Kaya naman lumakas na ang loob ko. Sa puntong yon, medyo kinabahan na ako. Hanggang sa tuluyang kalasin ko ang mga botones sa harap ng kanyang blusa. Isa-isa ko tong kinalas. Pagkatapos ng huling botones, hinawi ko ang blusa niya. At sa puntong yon, nasilayan ko ang magandang tanawin na noon ko pa gustong masilayan. Namangha at nanggigil ako lalo kay Monique dahil talagang papasa pa siya bilang dalaga kung itsura lang ang basihan. Hindi ko mapigilang mapangisi habang pinagmamasdan ng kanyang kabuoang ganda nang bigla akong nagulat nang may nagsalita. "Ano? Pagmamasdan mo na lang ba?" Saad ni Monique na nakangiti. Napalingon agad ako sa mukha ni Monique at mulat na mulat ang kanyang mga mata. Gising na pala? Kanina pa kaya siya gising? Ilang sandali lang akong napatigil para malaman ang sagot. Mabilis kong hinawakan ang kanyang pisngi at lumapit upang suyuin siya ng matamis na halik. Akala ko aangal siya, ngunit kusa siyang tumugon sa akin. Maya-maya napansin kong pilit niyang itinataas ang aking polo t-shirt. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa sahig na lahat ng suot namin habang magkayakap kaming dalawa at pawisan kahit na naka-aircon. Siguro dahil sa excitement namin sa isa't isa. "Sige na, wag mo na akong pag-antayin," bulong sa akin ni Monique.
Muli akong napalingon sa mukha niya para tingnan siya. Ang ganda-ganda niyang tingnan sa pagkakataong yun. Namumungay ang mga mata. Kahit nakaharap siya sa akin, ay parang walang nakikita. Unti-unti ko siyang inalalayan pahiga habang magkayakap kami. Namalayan ko na lang ang pagyakap rin ng kanyang mga hita sa aking bewang. At ang muli ko siyang tingnan, ay isang maalab na halik ang isinalubong niya sa akin. Tuluyan nang umuga ang matibay na kama kasabay ng aming pagkakasala. Nagkasala dahil may asawa at pamilya na siya. Pero hindi namin naisip yon ng mga oras na yun. Dahil ang nasa isip lamang namin ay enjoyin ang sitwasyong meron kami. Kita ko kung paano ang reaksyon niya na halos mabaliw na sa akin. Pigil ang kanyang mga boses at napapakagatlabi na lang si Monique ng mga oras na yun. Para kaming mag-asawa that time na walang iniisip kundi tahakin ng rurok. Napakaswerte ko noon dahil natupad ang matagal ko ng pangarap. At sa 3 oras na magkasama kami sa kwarto ay halos ayaw na naming magpaawat pa at umuwi sa kanya-kanya naming tahanan. Wala kaming iniisip kundi pansariling kasiyahan lang. Doon ko nadiskubre kung gaano kaswerte ang mister ni Monique sa kama. Makaraan ang ilang oras ay hingal akong bumagsak sa ibabaw ni Monique. Malalakas ang aming paghinga. Siguro 1 minuto rin kaming magkayakap sa ganoong pwesto. Bago ko siya muling hinalikan at dahan-dahang gumulong ako sa kanyang tabi. Maya-maya ay umupo kami sa gilid ng kama para mag-ayos ng sarili. Ang tindi mo rin pala, Chad. Salamat ha, sabi ni Monique nang nakangiti. Salamat din, pero mas mahusay ka talaga. Iba kasi talaga kapag may... Bigla akong napigil ang aking sarili nang maisip ko na baka iba ang maging dating dito sa kanya. Pag sinabi kong iba talaga, pag may asawa na, baka kasi ma-offend siya. Natigilan siya. Natahimik. Paumanhin ang dugtong ko. Pero nagulat ako nang bigyan niya ako ng matamis na halik at sinabing, hindi ka dapat manghingi ng paumanhin. Ako nga dapat ang magpaumanhin. Hindi niya tinapos ang pangungusap at katahimikan ulit ang bumalot sa aming dalawa. Ako ang may asawa pero ginusto ko pa rin to. Saad niya. Bigla akong nakonsensya sa sinabi niya. Pero nanatili pa rin akong walang imik. Napansin ko na lang na namumugto ang kanyang mga mata. Anong problema? Pagsimpatya ko sa kanya. Wala siyang imik kaya hinawakan ko na lang ang kanyang pisngi at kinabig siya payakap sa akin. Hindi mo na kailangang magsalita. Masaya akong katabi kita ngayon, sabi ko. Oo, masayang-masaya din ako ngayon. Bigla niyang sagot. Hindi ko lang maalala kung kailan ako huling nakaramdam ng ganito eh. Sabi pa ni Monique. Alam mo, Chad, ginusto ko itong nangyari kasi nais ko talagang gumanti sa asawa ko. Nung una, akala ko nawala ang kanyang lambing dahil sa madalas niyang pag-iinom at barkada. Pero alam mo, nahuli ko siya. Nahuli ko siyang may iba. Saad pa ni Monique. Masakit para sa akin na malaman ko yun, kaya gusto kong gumanti. At napatigil si Monique sa pagsasalita, tsaka muling itinuloy. Ikaw yung ginamit ko bilang ganti, Chad. Kaya sana patawarin mo ko. Hindi ko akalain na ako pala ang nagamit sa pagkakataong to. Siguro nasaling yung ego ko, pero hindi ko to pinansin. At sa halip, ay nilagay ko ang tagisang palad ko sa kanyang magkabilang pisngi. At unti-unti kong tinaas ang kanyang mukha. Bakas ang luha sa pisngi niya, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Maya-maya kumala siya sa aking pagkakayakap at nagsalita. Paano na tayo, Chad? May asawa na ako, sabi niya. Naririto lang ako hanggat kailangan mo ko, sagot ko. At huwag kang humingi ng tawad sa akin dahil gusto ko rin yung nangyari sa atin, sabi ngiti ko sa kanya. Pero alam mo, lagi sigurong masaya yung girlfriend mo dyan.
Sabay tingin niya sa harapan ng short ko. Alam mo naman na wala akong girlfriend eh. Sabi ko dahil yun nga ang pagkakaalam sa aming opisina. So paano na tayo? May asawa na ako at hindi ko naman magagawang iwan sila. Napaisip ako sa biglaang pagbabago ng paksa ni Monique. Hindi agad ako makasagot dahil napaka-importante ng tanong niya. Hinawakan ko ang kamay niya at nag-holding hands kami. Kung tinatanong mo ko dahil nag-aalala ka sa akin, mas mahalagang malaman ko kung ano ang balak mo, ang sabi ko. Gusto ko, pasimula niya. Gusto ko, magkaibigan pa rin tayo at siguro, espesyal na kaibigan. At sana, nariyan ka sa mga oras na naghahanap ako ng kaibigan. Saad niya sa malambing na tono. Katulad ng sinabi ko kanina, hanggat gusto mo ako sa tabi mo, nariyan ako. At kung kailangan mo ng kaibigan o kaibigan, darating ako. Ano ka ba? Parang galit niyang saway. Seryoso ko, sagot ko. Napangiti na lang siya at dahil napansin niyang halos tapos na ako magbihis, nagsimula na rin siyang mag-ayos ng sarili. After noon, nagbayad ako agad ng aming bill at umalis na. Habang nasa taxi, ay tumawag siya sa cellphone niya. Narinig ko na lang na, "Si Monique to, dyan ako makikitulog sa inyo. Pwede ba? Please, dyan ko na lang ipapaliwanag. Kapag tumawag si Mike, sabihin mo nariyan ako. Pero ayoko makipag-usap sa kanya. Mamaya ako na lang ipapaliwanag." "Sige, thank you. Salamat talaga. You're my best friend. Bye." Sabi niya at binaba na ang cellphone. "Bababa na ako, Chad. Doon na muna ako sa kaibigan ko tutuloy." Sabi niya at hindi na ako umimik pa at tumango na lang. Kumuha nga kami ng isang taxi at sumakay siya ron. Ayaw na niya akong sumama pa sa oras na yun. "Huwag na. Mas mahabang paliwanagan kapag nakita ka ng best friend ko. See you at the office tomorrow." Hindi na ako nagpumilit sumama at nagpaalam na lang din ako sa kanya. Nag-kiss kami bilang goodbye at siya ay bumulong sa akin. "May overtime kami sa Saturday. Meron ka rin bang overtime?" "Aking kaibigan?" Malambing niyang sabi at kita ko ang matamis niyang ngiti sa kanyang labi. Hindi ko na sinagot ang tanong niya at umalis na ang taxi. Umuwi na rin ako para magpahinga. Siguradong makakatulog akong nakangiti. Lumipas ang maraming taon. Hanggang sa mapromote ako, ay di pa rin kumukupas ang kakaibang relasyon namin ni Monique bilang magkaibigan. At masasabi kong hanggang dun lang talaga kami. Hanggang dito na lang po ang ating istorya at sana'y nasiyahan kayo.